Gabing-gabi na. Lagot talaga tayo kay Lola kapag nahuli niya tayo. Huwag kang mag-alala. Sigurado kung humihilik pa rin yun pagdating natin sa bahay. Alam mo ikaw, Ditas? Napakapilya mo talaga. Palibasa alam mong ikaw ang paborito ni Lola. Siyempre naman, ako yata ang pinakamagaling niyang tindera sa karinderya. At ikaw naman ang paborito niyang apo. Wala na rin naman siyang pagpipilian. Dahil ako lang naman ang apo niya. Oh, tama na yan. Masyado mo na akong binobola, baka maniwala na ako. Bakit? Totoo naman ang sinasabi ko ah. Di porket sinasamahan kitang makipagkita kay Benji at hindi ko kayo sinusumbong kay Lola, ibobulahin mo na ako ng ganyan. Basta, pangako mo sa akin na hindi ka madudulas sa lola mo. Alam mo naman yun, masyadong istrikta. Hindi raw ako pwedeng magnobyo hanggat hindi ko natatapos ang aking pag-aaral. Tama naman si Lola. Oo nga, pero alam mo naman kung gaano ko kamahal si Benji eh. At mahal na mahal rin niya ako. Balang araw, pag ikaw naman ang umibig, maiintindihan mo rin ako. Wala pa sa isip ko ang pag-ibig. Tutuparin ko muna ang pangarap kong maging guro. Nako, huwag kang magsalita ng tapos, Mira. Ano yun? Naririnig mo ba yun? Parang tunog ng mabangis na hayop. Oo, narinig ko yun. Mira, natatakot ako. Nasabi ko na nga ba eh. Dapat hindi tayo kumontra kay Benji nung sinabi niyang ihahatid niya tayo pa uwi. Masyadong malayo ang bahay nila sa bahay natin. Kawawa naman siya dahil mag-isa lang siyang uuwi. Isa pa, baka may makakita sa ating kapitbahay. Alam mo naman ang mga yun, mga chismosa. Hindi kaya may nagmamatsyag sa ating aswang? Ano? Wala naman siguro. Tsaka hindi naman totoo mga yan. Ginawa lang silang panakot sa atin ng mga bata pa tayo. Pero, paano mo ipapaliwanag ang sunod-sunod na pagkamatay ng mga hayop sa lugar natin? May ilan pang mga tao natagpo ang patay at halos wala nang laman loob. Hindi ba't aswang lang naman na may kayang gumawa ng ganitong bagay? Bilisan na lang natin sa paglalakad na makauwi na tayo. Kinikilabutan na ako dito eh. Nakita mo yun? Parang may anino na biglang dumaan. Oo, nakita ko. Huwag mo nalang pansinin at lalo lang tayong matatakot. Halika na, bilisan na natin. Malapit na tayong makarating sa bahay. May dumaan na namang anino. Tumakbo na tayo! Bilis! Titas! Ah! Tulong! Titas! Nasaan ka? Tulong! Tulungan niyo kami! May mga bagay ba kayong ginawa noon na hanggang ngayon ay pinagsisisihan nyo pa rin? Yung tipong kung pwede nyo lang ibalik ang panahon, iba ang gagawin nyong desisyon. Kasi ako, oo eh. Meron akong isang bagay na lubos kong pinagsisisihan. Tawagin nyo na lang po akong Mira, Tubong Kapis. At ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong dalaga pa ako, taong 1998. Maaga po akong naulila sa mga magulang. Namatay si nanay sa panganganak sa akin, habang si tatay naman ay naaksidente sa kanyang trabaho sa isang construction site sa Saudi. Kaya naman ang lola Pilar ko na ang nagpalaki sa akin. Bagaman istrikta, ay alam ko pong may mapagmahal na puso ang aking lola. Patunay na nga dito ang pag-ampun niya kay Ditas, isa sa mga tindera niya sa karinderya. Nang matagpuan niya ito sa labas ng bahay noong sanggol pa lang ito, walang nakakaalam kung sino ang tunay niyang mga magulang at kung saan siya nanggaling. Pero laking pasasalamat niya na may isang kagaya ni Lola Pilar na nagmagandang loob na kupkupin siya. Lumaki kaming malapit sa isa't isa, pero hindi ko inasahan na darating pala ang araw na magkakalayo kami sa isang madilim na paraan. Ano ka mo? Tinangay ng anino si Ditas!
Opo. Nakita po ng dalawang mga mata ko kung paano siya hinila nito sa kagubatan. Gusto ko sana siyang sundan pero natakot po ako. Wala akong nagawa para tulungan siya. Tama ang desisyon mo na hindi siya sundan dahil baka ikapahamak mo rin ito. Pero ang hindi ko maintindihan, paano kayo nakalabas ng bahay? Ang buong akala ko'y maaga kayong natulog. Patawad po, La. Pumuslit po kami. Ano? Bakit nyo naman ginawa yon? Alam nyo namang mahigpit ko kayong pinagbabawalan lumabas ng bahay tuwing gabi. Delikado ang panahon ngayon dahil sa gumagalang aswang dito sa baryo. Alam ko po yun, pero hindi ko po kasi magawang tangihan si Ditas. Nakiusap po siya sa akin na samahan ko siya makipagkita sa kanyang nobyo. Nobyo? May nobyo si Ditas nang hindi ko man lang nalalaman. La, hindi na po mahalaga yan sa ngayon. Aminado po ako may kasalanan kami, pero kailangan po natin siya mahanap. Malakas po ang kutob ko na buhay pa siya. Humingi kami ng tulong sa mga kapitbahay kahit malalim na ang gabi. Mabuti na lang at kapitbahay namin ang kapitan, kaya marami ang tumulong sa amin. Kasama ang napakaraming mga kalalakihan ay pumunta kami sa kakahuyan. Hinalughog namin ito para hanapin si Ditas. Ditas! Ditas! Nasaan ka? Magpakita ka sa amin! Diyos kong bata ka! Ditas! Nandito kami para iligtas ka! Huwag kang matakot, marami kaming tutulong sa'yo. Mira, anong nangyari? Biglang may humila sa akin sa isang gilid at nakita ko ang nag-aalalang mukha ng kasintahan ni Ditas na si Benji. Narinig ko nagkakagulo yung mga kapitbahay namin. Humingi raw ng tulong si Kapitan para hanapin si Ditas. Oo, pauwi na kami mula sa inyong pagkikita. Nang bigla naming napansin ng isang anino na parabang sinusundan kami. Kakaiba ang boses ng aninong to. Parang isang mabangis na nilalang. Tapos, bigla na lang nitong tinangay si Ditas at dinala rito sa kagubatan. Diyos ko, iligtas niyo po yung aking mahal. Kailangan natin siya mahanap. Hindi ako mawawala ng pag-asa na muli natin siya matatagpuan. Malakas ang pakiramdam ko na buhay pa siya. Benji, narito ka pala. Salamat sa iyong pagtulong. Opo, Aling Pilar. Hindi po ako titigil hanggat hindi natin natatagpuan si Ditas. Salamat, iho. Mira, apo. Samahan mo ko. Pupuntahan natin si Lolo Semyong mo. Di ba po may hindi kayo pagkakaunawaan? Matagal na nga kayong hindi nag-uusap at nakikita. Oo, alam ko. Pero sa pagkakataong ito, siya lang ang maaaring makatulong sa atin. Isa siyang magaling na albularyo at marami na siyang natulungan. Kaya umaasa ako na sa kabila ng mga hindi namin pagkakaintindihan, mananaig pa rin ang puso niya at ang pagiging magkapatid namin. Marami rin pong kaalaman si Mang Semyong tungkol sa mga aswang, engkanto at iba pa. Kaya niyang labanan ng mga to. Sasamahan ko po kayo, baka may magawa rin po ako upang makumbinsi siyang tulungan tayo. Kung gano'n tayo na. Sa nakalipas na mga taon ay ilang beses ko pong tinangkang makipag-usap at makipaglapit kay Lolo Semyong. Madalas ko kasi siyang makasalubong sa palengke at simbahan. Pero sa bawat pagkakataong nilalapitan ko siya, ay pinaparamdam niya sa aking ayaw niya akong lumapit sa kanya. Para bang damay ako sa galit niya kay Lola. Ay nako, napakalayo talaga ng kubo nito ni Kuya Semyong. Pero sa kabila ng layo nito, palagi pa rin siya pinupuntahan ng mga tao para magpagamot. Lola, bakit po ba ganun na lang ang galit ni Lolo Semyong sa inyo? Nasa iisang lugar na nga kayo nakatira pero hindi kayo napapansinan. Naiintindihan ko naman si Kuya. Malaki ang naging kasalanan ko sa kanya. Umibig kasi siya sa dati naming katulong noon. Nauli ko silang dalawa at nakiusap siya sa akin na huwag kong ipagsabi ang nalalaman ko. Kilalang mga mata pobre ang mga magulang namin. Mula pa noon ay itinatak na nila sa isip namin na makakapangasawa kami ng isang taong nagmula sa mayamang angkan. Pero di ba hindi naman ganun kayaman ang pamilya natin mula noon?
Hindi nga, pero mataas ang ambisyon ng mga magulang namin. Gusto nilang maging kagaya namin ang mga amigo't amigo nila at kami ang naisip nilang magiging susi upang makamit ang mga pangarap nilang yon. Eh ano po bang nangyari? Sinabi niyo po ba sa kanilang nalalaman niyo? Nahuli ko kasi na nakikipagmabutihan ang nobya niya sa isang matandang negosyante. Kinumpronta ko siya at ang sabi niya, ginagamit lang daw niya ito para sa pera. Pero si kuya talaga ang mahal niya. Bilang isang kapatid, hindi ko ito matanggap. Kinausap ko si Kuya Semyong tungkol sa nalaman ko. Pero nagalit siya sa akin at tinawag akong sinungaling. Kaya po ba nagsumbong kayo sa mga magulang niyo? Nadala ko ng emosyon ko. Nagalit ako kay kuya dahil hindi ko matanggap na tinawag niya ako sinungaling at mas pinanigan pa ang kanyang nobya. Ang hangad ko lamang ay kung anong makakabuti para sa kanya. Kaya naman sinabi ko na sa mga magulang namin ang sikreto nila. Dahil dito, ay sinisante ng mga magulang nila ang nobya ni Lolo Semyong. Sinubukan raw hanapin ni Lolo ang babae, pero nabigo raw ito. Kaya naman si Lola Pilar ang sinisi niya sa naudlot nilang pagmamahalan. Naglaya si Lolo Semyong at nalaman na lang nilang nagsasanay na pala ito sa kamay ng pinakamagaling na albularyo sa baryo nila. Naging isa rin itong magiting na manunugis ng aswang at nirerespeto ng mga tao sa lugar namin. Pero hindi na ito muli pang umibig sa ibang babae at mas piniling manirahan ng mag-isa sa maliit nitong kubo sa pusod ng kagubatan. Aminado naman akong nagkasala ako sa kanya. Kaya't ilang beses ko siyang sinubukang kausapin upang humingi ng tawad. Pero sarado na ang isip at puso ni kuya para pakinggan ako. Kahit nga sa akin parang may galit din siya. Kaya sana'y tulungan pa rin niya tayo. Ipagdasal natin na kahit papano, lumambot ang puso ni Mang Semyong. Dahil sa pagkakataong ito, siya lang talagang naiisip ko makakatulong sa atin eh. Ilang minuto ang lumipas at natanaw na namin ang maliit na kubo ni Lolo Semyong. Kinatok namin siya at mabuti na lang ay nagising din siya kaagad at pinagbuksan kami. Pero kagaya ng inaasahan namin, nagalit siya nang makita si Lola. Kaagad niya kaming pinaalis pero nagmatigas pa rin si Lola. Kilala ko bilang matigas at mapagmataas ang Lola Pilar ko. Pero sa pagkakataong yun, nasaksihan ko kung paano siya nagpakumbaba. Kuya, nakikiusap ako sa iyo. Ikaw lang ang alam ko makakatulong sa amin. Alam ko galit ka sa akin at maniwala ka. Pinagsisisihan ko na ang kasalanan ko sa iyo. Kung maaari lang na ibalik ang panahon, ay gagawin ko upang maitama ko lang ang pagkakamali ko. Pero hindi mo na maibabalik ang panahon. Nangyari na ang nangyari. At dahil sa iyo, naging miserable ang buhay ko. Ikaw na sarili kong kapatid. Ikaw na minahal ko at pinahalagahan ko. Simula pa lang nung bata tayo, ay nagawa akong traidorin. Kuya, matatanda na tayo para magtanim pa ng galit sa isa't isa. Naiintindihan ko na napakahirap para sa iyo na patawarin ako. Pero kuya, kung may natitira pang kahit konting pagmamahal dyan sa puso mo para sa akin, nakikiusap ako sa iyo. Tulungan mo kami. Lolo, nawawala po si Ditas. At malakas ang paniniwala ko na kinuha siya ng isang engkanto. At paano ka naman nakakasigurong engkanto nga kumuha sa kanya? May alam ka ba tungkol sa mga masasamang nilalang? O baka naman nagmamarunong ka lang? Magkasama po kami kanina nung bigla siyang hinila ng isang malaking anino papunta sa kakahuyan. Pero ang ipinagtataka ko, iba po yung tunog ng anino. Parang isang mabangis na nilalang. Mang Semyong, marami po kayong kaalaman sa mga ganitong bagay. Kaya naniniwala po akong kayo ang makakatukoy kung sino o ano ang tumangay kay Ditas. Nagkamali ka, Mira. Hindi isang engkanto ang tumangay kay Ditas. Isa itong aswa. Po, paano po naging aswang ang isang anino? Nababalot ang sabot-saring misteryo ang mundo natin.
At marami pa tayong bagay na hindi nalalaman dito. Isa na nga dito ang tungkol sa mga aswang na may kakayahang mag-anyong anino. Sila ang mga lukad. Lukad! Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa kanila. Sila ay mga sinaunang aswang na nagmula pa sa angka ng mga babaylan. Sumasamba sila sa mga demonyo at nagmumula ang kapangyarihan nila sa liwanag ng buwan. Magaling sila magtago. Mahilap at hindi basta-bastang nahuhuli. Hindi sila ang tipikal na aswang na pumapatay ng mga tao at kinakain ang katawan ng biktima. Kung ganun, bakit nila kinuha si Ditas? Hindi ko rin maintindihan ang ginawa nila. Ang pagkakaalam ko, pumapatay sila sa pamamagitan ng pagpasok sa panaginip ng isang tao. At ang madalas nilang punterya ay mga tao mga may sakit at malapit na mamatay. Mabangong mabango para sa kanila ang amoy ng kamatayan. Paano to nangyari? Malusog na malusog pa naman si Ditas. Hindi pa siya mamamatay. Hindi ko masasagot yan. Pasensya na pero wala akong magagawa upang tulungan kayo. Mang Semyong, baka naman po pwede niyong subukan. Baka meron po kayong magagawa para hanapin si Ditas. Gustuin ko bang tulungan kayo ay wala akong magagawa. Kaya kong kumalaban ng aswang pero hindi ako manghuhula para malaman kung saan nila dinala ang kanilang mga biktima. At kanina pa nila kinuha si Ditas. Kaya anong kasiguraduhan na buhay pa nga siya ngayon? Hindi, buhay pa si Ditas. Gumising ka na sa katotohanan, Pilar. Alam ko mahirap itong tanggapin. Pero alam nating walang puso ang mga aswang. Kung hawak nila si Ditas ngayon, ano pa bang gagawin nila rito? Buhay pa si Ditas. Nararamdaman kong buhay pa siya. Ineng, sinasabi mo lang yan upang pagkaanin ang iyong kalooban pero alam nating lahat ang totoo. Kaya imbes na umaksaya kayo ng oras at umasa, mas mabuti nang magsimula na lang kayong ipagdasal ang kaluluwa niya. Sino ka ba sa tingin mo, kuya? Diyos ka ba? Alam kong sinasabi mo lang naman ito dahil galit ka sa akin. May magagawa ka naman talaga para tumulong. Pero hindi mo ito gagawin dahil ako ang humihingi ng tulong. Hindi ako ganyan kalupit, Pilar. Oo, galit ako sa'yo. Pero hindi ko idadamay ang ibang tao sa galit ko. Kung may tutulong ako, tutulong ako. Huwag mo na akong lokohin. Ganyan ka naman talaga. Makasarili. Kung ayaw mong tumulong, edi wag. Huwag kang magsabi ng kung ano-ano na para bang sigurado kang wala na nga si Ditas. Hindi ka Diyos. Nagpunta lang ba kayo rito para makipag-away sa akin? Abay, pues wala akong panahon para rito. Umalis na kayo. Mang Semyong, Oo, aalis talaga kami. Mira, Benji, tara na. Wala tayong mapapala dito. Tuluyan na nga niyang pinutol ang pagiging magkapatid namin. Isang napakagandang araw sa lahat ng mga listeners dito sa Aswang Radio! Unang eksena pa lang ay ginulat na tayo ng mga pangyayari. Sa tingin nyo, ano kaya ang nangyari kay Ditas? Pinatay ba siya ng mga aswang o ginawa lang siyang bihag ng mga ito? Interesting rin ang pag-usapan ng issue sa pagitan ng magkapatid na Pilar at Semyong. Ano ang masasabi ninyo sa naging ugat ng pag-aaway nila? Naiintindihan nyo ba si Lolo Semyong kung hindi niya kayang patawarin si Lola Pilar? O sa tingin ninyo ay sumusobra na siya? Paki-comment naman ang sagot nyo at gusto namin tong mabasa. O, di ba? Kakasimula pa lang ng kwento ay may assignment na kayo agad. Teachers pala tayo. Oy. Oo nga eh. At dahil alam naming love ninyo kami at love rin namin kayo, makikisuyo na rin po kami ulit. Pa-like, share, and subscribe naman para mas dumami pa tayo dito sa ating munting channel. Tama, tama. Ipalaganap na natin ang kaaswangan natin dito, ha? At dahil dyan, boy, ituloy na natin ang kwento. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. hindi nahanap ni na kapitan at mga kapitbahay natin si Ditas. Sinuyod na nila yung buong kagubatan pero wala pa rin silang nakita. Lola, ano pong gagawin natin? Ayaw tayong tulungan ni Lolo Semyong. Ibig sabihin ba nito? Tuluyan na talaga mawawala sa atin si Ditas? Hindi tayo susuko. Isa pa, hindi lang naman si Kuya nag-iisang albularyo dito.
Marami pang ibang pwedeng tumulong sa atin. Pero sa lahat ng mga albularyo, si Mang Semyong lang talagang kilala kong pinakamagaling na lumalaban sa mga aswang. Ngayon ko mas napatunayan na wala na pala talaga akong maaasahan sa kanya. Hindi ko naman siya maaaring pilitin. Ginawa ko na ang makakaya ko upang pakiusapan siya, pero wala talaga. Matigas na ang puso ni Kuya pagdating sa akin. Hindi kami sumuko sa paghahanap kay Ditas. Lumapit rin kami sa ibang mga albularyo sa pagbabaka sakaling matutulungan nila kaming matuntun si Ditas. Pero maraming beses kaming nabigo. Niwala sa kanila ang may alam tungkol sa mga lukab. Mira, nandito ko rin pala sa simbahan. Pinagdarasal mo rin ba si Ditas? Oo, palagi ako nagdarasal dito at nagtitirik ng kandila. Malay natin balang araw, diringgin na rin ng Panginoon ang hiling ko. Tama ka. Kahit ako, hindi pa rin ako tumitigil sa pagdarasal. 1 taon na lumipas pero hanggang ngayon, umaasa pa rin ako magbabalik siya. Nakakalungkot lang isipin na parang sumusuko na si Lola Pilar. Tinanggap na yata niya wala na si Ditas eh. Hindi na nga namin siya napag-uusapan sa bahay. Masyado nang nakatuon ang atensyon ni Lola sa karinderya. Baka naman sinasadya niya lang abalahin ang sarili niya. Lalo na sa pagtitinda para hindi na siya ganong malungkot. Nakita naman natin ang lahat ng ginawa ng lola mo para mahanap si Ditas. Pero siguro napagod na rin siya. Pues ako, hindi ako mapapagod. Hindi ako titigil na ipagdasal ang pagbabalik niya. Benji, 1 taon nang nakalipas. Pero hanggang ngayon ay malakas pa rin ang kutob ko na buhay pa siya. Hindi naman siguro ako maasa lang sa wala. Alam kong sinasadya tong iparamdam ng Diyos sa akin para hindi ako sumukong hanapin si Ditas. Sa paglipas ng taon ay parang nagpatuloy na ang buhay ng mga tao. Wala nang tumutulong sa amin na hanapin si Ditas. Maging si Lola Pilar ay parang ibinalik na sa normal ang buhay niya. Minsan, pakiramdam ko'y unti-unti na rin sumusuko si Benji. Pero ako, hindi ko pa rin magawang sukuan si Ditas. Ano ginagawa mo rito, Mira? Gabi na. Hindi mo ba alam na delikadong lumabas ng gabi? Hindi ka pa ba natuto sa naranasan mo noon? May nakilala kong isang albularyo na may kaunting kaalaman tungkol sa mga lukad. Ang sabi niya, maaari daw nating malaman ang kinaroroonan nila kung hihingi tayo ng tulong sa enerhiya ng buwan. Pero tanging mga malalakas at magagaling na albularyo lang ang makakagawa nito. Bakit mo ito sinasabi sa akin? Dahil alam kong kaya niyo tong gawin. Magaling kayong albularyo. Kaya sigurado akong kaya niyong gumawa ng orasyon upang kumuha ng enerhiya mula sa buwan. Lolo Semyong, nakikiusap ako, gawin niyo po ito. Bakit hindi ka humingi ng tulong dun sa nakausap mong albularyo? Siya ang nagbigay sa'yo ng ideyang yan, hindi ba? Isa po siyang ordinaryong albularyo na limitado lang ang kaalaman. Pero ang sabi niya, may ilang albularyo daw na may kakayahang gawin ng ritual na to. At paano ka na ba nakakasiguro kaya ko nga ito gawin? Hindi porket kilala ako bilang isang magaling na albularyo ay kaya ko na gawin ang lahat ng klaseng ritual. Subukan niyo lang po. Sige na po, Lolo Semyong. Nakikiusap po ako sa inyo. O sige, pagbibigyan na kita sa kaibangang ito. Talaga po? Pero sa isang kondisyon. Ano po yun? Ito na ang uling beses na kukulitin mo ako sa bagay na ito. Ayoko na makita o makausap ka pang muli. Mahirap man para sa akin ang kondisyon niya, ay napilitan akong pumayag. Desperada na rin po kasi talaga ako nung panahong yun. Sigurado akong magagalit si Lola Pilar oras na malaman niyang lumapit na naman ako kay Lolo Semyong. Ang sabi kasi niya ay hayaan ko na lang daw ito. Pero hindi ko talaga kayang pumirmi na lang at walang gawin para mahanap si Ditas. Wala na akong may papangako sa'yo. Mailap ang mga lukap. At dahil sa kaya nilang maging anino, mas mahirap silang tuntunin. Dahil sa kakayahan na lang ito. Pero susubukan kong gawin ang ritual na sinasabi mo. Salamat po, Lo.
Huwag ka magpasalamat sa akin dahil napakaliit lang na tsansa na magtagumpay tayo. Isa pa, ginagawa ko lang naman nito para tantanan mo na ako. Kahit na po. Salamat pa rin. Lumabas kami sa may kakahuyan para sa ritual. Nakatayo ako sa tabi ng lumang puno habang nanunood sa ginagawa ni Lolo Semyong. Humahampas sa balat ko ang malamig na hangin habang pinagmamasdan ko ang maliwanag na buwan. Full moon po nung gabing yun, kaya tamang-tama para sa magaganap. Magkagagawa na kahit anong ingay. Uumpisahan ko na ang ritual. Opo. Nagsimula na si Lolo sa kanyang ritual. Nakaluhod siya habang nasa harap naman niya ang mga dahon, buto at mga tumpok ng asin. Nakita kong binaybay ng mga kamay niya ang lupa na para bang may mga ginuguhit na simbolo doon. Habang ginagawa ito, ay may binubulong siyang mga kataga na hindi ko maintindihan. Tulungan mo ako, Buwan. Ipakita mo sa akin ang kinaroroonan ng luka. Saan sila nagtatago? Kumuha siya ng tubig mula sa maliit na sisidlan at inilahad ito sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa kabilang kamay naman niya ay hawak niya ang isang piraso ng itim na bato na may mga uling na markang tila mga mata. Umihip ang isang malakas na hangin at nakita kong nagsigalawan ng mga dahon at pumalibot kay Lolo Semyong. Lumipas ang ilang minuto ay wala pa ring nangyayari. Di nagtagal ay tuluyan ang huminto ang malakas na ihip ng hangin. Nabalot ng katahimikan ang paligid kasabay ng pagbagsak ni Lolo sa lupa. Lolo Semyong! Mabilis akong tumakbo palapit sa kanya upang sumaklolo, pero tinulak niya lang ako palayo. Sa kabila ng panghihina niya ay nakita ko pa rin ang galit sa kanyang mukha. Lo, ano po nangyari? Ayos lang po ba kayo? Parang nangihina po kayo. Umuwi ka na, Mira. Wala ka na mapapala sa akin. Ano po bang nangyari? Hindi po ba kayo nakakuha ng enerhiya mula sa buwan? Pangalawang beses ko palang nagawa ang ritual na ito. At kagaya ng unang beses ay hindi rin ako nagtagumpay. Kaya ako naghihina dahil hinihigop ng buwan ang enerhiya ko. Mabuti na lang ang nagawa ko tapusin kagad ang ritual. Kung hindi, Delikado po bang ginawa nyo? ang buwan ay puno ng misteryo. Hindi mo ito basta-basta mahihingan ng tulong. Kagaya ng nangyari ngayon. Muntik na kayo mapahamak ng dahil sa akin. Patawarin niyo po ako, Lolo Semyong. Hindi ko po sinasadya na mangyari to. Siguro naman ay titigilan mo na ako pagkatapos ito. Muntik na ako mawala ng buhay. Kaya pakiusap na tigilan mo na ako. 1 taon nang wala si Ditas. Kaya tanggapin mo na lang ang katotohanan hindi na siya babalik. Hindi na lang ako nagsalita at tinalikuran ko na siya. Sobra akong nakonsensya dahil nilagay ko sa peligro ang buhay niya. Pero hindi ko rin nagustuhan ang sinabi niya. Madali para sa kanyang sabihin ito dahil hindi niya naman kilala si Ditas. Pero para sa akin, na tinuring itong matalik na kaibigan at tunay na kapatid, hindi ganon kadaling tanggapin ang nangyari. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Alam mo, Pao, hindi rin naman natin masisisi itong si Sender. Kapag mahalaga sa atin ang isang tao, hindi natin ito basta-basta na lang susukuan eh. Kahit pa sabihin ng buong mundo na wala na ito, na wala nang pag-asang bumalik ito, talagang hindi ka pa rin titigil na umasa. Ako, agree ako dyan, Poy. Kasi iba-iba naman kasi yung paraan ng mga tao upang mag-heal, 'di ba? Ikaw, iba ka din. Ako, iba din yung way ko para mag-heal, 'di ba? Oo. Pero sa case naman nitong si Sender, may nagsasabi sa kanya na buhay pa si Ditas eh. May nagsasabi sa kanya, Poy eh. At kung minsan, totoo rin ang sinasabi ng instincts natin. 'Di ba, Poy? Malay mo naman, baka tama nga talaga itong si Sender in the end.
Well, mga kaaswang, makakabalik pa nga ba si Ditas? O umaasa na lang sila sa wala? Yan ang aalamin natin sa pagpapatuloy ng kwento. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Oh, suki! Mainit-init pa tong pansit. Alam kong paborito mo to. Hoy, kayo, pakiasikaso naman na mabuti itong mga customer natin. Ang kukupad niyong kumilos Lola, bakit nandito na naman kayo sa karinderya? Hindi ba't ang sabi ng doktor ay magpahinga muna kayo? Kakalabas niyo lang ng ospital nung nakaraang linggo. Ay nako, wag mo na ako masyadong isipin. Mas malakas pa ako sa kalabaw. Tsaka mas lalo lang ako manghihina kung wala akong ginagawa. Lo naman eh. Inintay niyo muna sana makarecover na kayo bago kayo bumalik dito sa karinderya. May mga tindera naman tayo dito eh. Eh ang kukupad ng kumilos na mga to. Baka mawalan tayo ng customer pag sa kanila ko iaasa ang lahat dito sa karinderya. Kahit na po. Paano kung bigla na namang sumama ang pakiramdam niyo? Huwag kang mag-alala. Kaya ko namang alagaan ang sarili ko. At saka pag napagod ako titigil naman ako. Kaya huwag mo na ako masyadong isipin. Lumipas ang mga buwan na hindi na nga namin napag-uusapan si Ditas. Wala na rin po akong ginawa upang hanapin siya. Dahil sa puntong yon, hindi ko na alam kung ano pa ang pwede kong gawin bukod sa magdasal. Hanggang sa ipinagdiwang ko ang 20th birthday ko. At sa gabing yon ay kinausap ako ni Benji. Happy birthday ulit, Mira. Salamat, Benji. Alam mo ba kung anong birthday wish ko? Na sana'y makabalik na sa atin si Ditas. Hanga talaga ako sa pagmamahal mo sa kanya. Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nawawalan ng pag-aasa. Siyempre naman. Ikaw ba sumuko ka na rin ba kagaya ni Lola? Hindi naman sa sumusuko na ako. Siguro tinanggap ko na lang talaga yung katotohanan. Gaano man kahirap o kasakit, sinusubukan ko na lang na ipagpatuloy ang buhay. Kasi alam ko naman na hindi gugustuhin ni Ditas na maging malungkot at miserable tayo. Naintindihan kita. Oo nga pala. Bakit mo ko pinapunta dito sa garden? Ang dami ko pa kasing bisita na kailangan asikasuhin eh. Ano ba yung sasabihin mo? Mira, wag ka sana mabibigla dito sa sasabihin ko. Huwag mo rin sana itong mamasamain. Kinakabahan naman ako sa'yo. Ano ba kasi yung sasabihin mo? Gusto ko sana manligaw sa'yo. Ano? Matagal ko na tinatago yung nararamdaman ko sa'yo. Alam ko kasi na ikakabigla mo, lalo na dati kami magkasintahan ni Ditas. Pero maniwala ka, totoo itong nararamdaman ko para sa'yo. Pasensya na, hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi mo naman kailangan sumagot ngayon eh. Pag-isipan mo lang. Basta hayaan mo lang ako manligaw sa'yo. Gusto kong patunayan sa'yo na malinis ang intensyon ko at totoo ang nararamdaman ko. Aaminin ko pong dati na akong may nararamdaman kay Benji. Pero kinalimutan ko na ito nang malaman kong magkasintahan sila ni Ditas. At sa paglipas ng panahon ay hindi ko na pinagtuunan ng pansin ang nararamdaman ko sa kanya. Pero nung sinabi niyang gusto niya akong ligawan, ay nakaramdam ako ng kakaiba. Para bang sobra kong saya. Pero hindi ko itong magawang ipakita dahil pakiramdam ko'y mali. Mali ang kasiyahang ito. Apo, nagustuhan mo ba ang inihanda kong birthday party para sa'yo? Opo, Lola. Salamat po. Siya nga pala, nagkausap na ba kayo ni Benji kanina? Alam niyo po ba ang tungkol sa... Sa panliligaw niya? Oo, humingi siya ng pahintulot sa akin. Napakabait na bata. Umayag naman ako dahil wala naman ako nakikitang mali sa intensyon niya. Tsaka sa tingin ko bagay kayong dalawa. Lola... Edukado si Benji. May maayos na trabaho sa munisipyo. Nanggaling sa desenteng pamilya. At bonus na lang na may itsura din siya. Wala ka ng ibang hahanapin sa kanya. Tsaka matagal na rin naman kayo magkakilala. Siguro na may alam mo na kung gaano siya kabait. Ayaw mo ba sa kanya, Apo? Hindi naman po sa ayaw. Kung ganon anong problema? Hindi ko lang talaga masabi sa kanya na nahihirapan akong magdesisyon.
dahil kasintahan siya ni Ditas. At pakiramdam ko'y isang malaking pagkakamali kung makikipagrelasyon ako kay Benji. Seryosong bagay po ang pakikipagrelasyon. Kaya pag-iisipan ko muna to ng mabuti. Ayoko rin namang masira ang pagkakaibigan namin ni Benji dahil mahalaga siya sa akin. Sa bagay, may punto ka naman dyan. Sayang din ang pagkakaibigan ninyo. Kaya mahalaga ang pag-isipan mo itong mabuti. Sige apo, bahala ka. May tiwala naman ako sa'yo. Alam kong pipiliin mo ang desisyon na makakabuti sa'yo. Sa kabila nito ay naging porsigido pa rin si Benji sa panliligaw niya sa akin. Hindi talaga siya tumigil na patunayan ang sarili niya. Hanggang sa pagkalipas ng halos 1 taon, ay sinagot ko na nga po siya. Opo, ganun katagal kong pinag-isipan ang desisyon kong yun. Dahil hindi talaga ito naging madali para sa akin. Titas, kung nasan ka man, sana'y naiintindihan mo ang desisyon ko. Sana'y hindi masama ang loob mo sa akin na sinagot ko si Benji. Mahal na mahal ko siya kagaya ng pagmamahal niya sa akin. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganitong klaseng kasiyahan. Kaya patawarin mo ako. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Ako, Pao, personally, wala naman akong nakikitang mali sa desisyon ni Sender. Pero gets ko kung medyo awkward o mali ito sa paningin ng iba. Tama. Kasi nga si Benji ang boyfriend ng nawawala niyang matalik na kaibigan. Correct. Maaari kasi po na magmukha itong kataksilan, diba, sa mata ng iba. Oo. Yun yung normal. Pero hindi rin ito madali para kay Sender, Poy. Lalo na't noon pa man pala, may feelings na siya kay Benji. At kumbaga, nag-give way lang talaga siya para kay Ditas. Pero kayo pong mga nakikinig sa mga oras nito, anong masasabi nyo sa relasyon nila? Tama ba ito o mali? At paano kaya kung totoo ang napipil ni Sender na buhay pa si Ditas? Magiging rason kaya ito para magkagulo-gulo sila? Nako. Nako. Ako ang kinakabahan dito Ano ka ba, Poy? Wag mo na akong pinag-overthink dyan. Kung ano-ano na naman tinatanong mo. Parang ako yung kinakabahan if ever na mangyayari yung sinasabi mo. Kaya, nako, ituloy na nga lang natin yung kwento. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Hindi po ba kayo galit? Bakit naman ako magagalit? Blessings ang batang ipinagbubuntis mo. Isa pa, matagal na kayong magkasintahan at nasa hustong edad na rin kayo. Nakuha mo na ang pangarap mo maging isang guro. Ito namang si Benji ay may maayos na trabaho. Salamat po sa pagtanggap niyo, Lola Pilar. Malaking bagay po to sa amin. Basta't ipangako nyo sa akin na magpapakasal kayo. Gusto kong may basbas ng Panginoon ang inyong pagsasama. Opo, paghahandaan po namin ito pagkatapos ng mga anak. Ayoko po kasing isipin ng mga tao na magpapakasal lang kami dahil nabuntis ako. Magsasama muna kami at mas kikilalanin pa ang isa't isa. Ayaw naming magpadalos-dalos sa mga desisyon namin sa buhay. Dahil hindi basta-bastang bagay ang pagpapakasal. Naiintindihan ko. May punto ka naman dyan, Apo. Buong akala ko po ay ito na ang umpisa ng isang panibagong buhay para sa amin na mas masaya at tahimik. Pero ang hindi ko alam, simula pala ito ng panibago na namang mga pagsubok. Bigla na naman kasing nagkasakit si Lola at naglabas-masok sa ospital. Buti na lang at nandun si Benji para tulungan kami. Dahil dito, ay ako na rin ang namahala sa karinderya namin. Ayoko naman kasing ipasara ito dahil alam kong malulungkot si Lola kapag ginawa ko yun. Babe, gising ka na pala. Late na. May mga inaayos lang ako. Matutulog na rin ako mamaya. Si Lola, mahimbing na ba ang tulog niya? Oo, kanina pa siya natutulog. Ikaw magpahinga ka na rin. Huwag ka masyadong nagpapastress at baka mamaya makasama sa pagbubuntis mo. Pasensya ka na, babe, ha? Nadamay ka pa sa problema ng pamilya namin. Ano ka ba?
Huwag kang magsalita ng ganyan. Bilang partner mo, nandito lang ako para tulungan ka sa lahat ng bagay. Mula nung nagkasakit si Lola ay lumipat na si Benji sa bahay namin. Ang plano sana namin ay lumipat sa isang apartment habang nag-iipon kami ng pambili ng bagong bahay. Pero hindi ito natuloy dahil hindi ko magawang iwan si Lola. Wala kasing ibang mag-aalaga sa kanya. Lumala kasi ang kondisyon niya hanggang sa puntong naging bedridden na siya at kailangan na talaga ng magbabantay sa kanya. Isang araw may dumating na hindi inaasahang bisita sa bahay namin. Namilog po ang mga mata ko nang pagbuksan ko siya ng pinto. Lolo Semyong! Mabuti naman po at napadalaw po kayo. Nabalitaan ko ang tungkol kay Pilar. Medyo mahirap na po ang sitwasyon ni Lola Pilar ngayon, Lo. Kaya masaya po ako na narito kayo. Malaking bagay po kay Lola kung makikita niya kayo. Sa kabila ng mga pagsubok na dumating sa buhay namin, ay may isang magandang bagay namang nangyari. Nagkaayos sina Lola Pilar at Lolo Semyong. Tuwang-tuwa po ako nung nakita ko silang nagyakapan. Humingi rin ng tawad si Lolo dahil masyado raw naging matigas ang puso niya sa kanyang nakababatang kapatid. Masayang masaya ako na sa wakas ay nagkaayos na rin tayo. Bago man lang ako tuluyang mamaalam sa mundong ito. Lola, ano ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Totoo naman ang sinasabi ko. Tanggap ko na ang katotohanan. Nararamdaman kong malapit na akong mamaalam. Diyos lang ang nakakaalam kung kailan tayo mamamaalam sa mundong ito, Pilar. Kaya huwag kang magsalita ng ganyan. Isa pa, bukod sa gusto ko makipag-ayos, nagpunta rin ako dito para sa isa pang mahalagang bagay. Ano po yun? Sigurado ako narinig nyo na ang kwento ng mga taga-baryo natin tungkol sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga may sakit. Karamihan sa kanila ay kagaya ni Pilar na nakaratay na rin sa higaan. Narinig nga rin po namin yung tungkol dito. Marami sa kanilang nagsasabi na parang naingkanto raw yung mga to. May napapansin raw kasi silang anino na umaaligid sa bahay nila bago namatay yung mahal nila sa buhay. Hindi ito engkanto. Nagbalik na naman ang mga lukad. Mga lukad? Yung lahi ng aswang na kumuha kay Ditas? Salaga, kagaya ng sinabi ko sa iyo noon, ang paborito ng mga aswang na ito ay ang mga taong may sakit at malapit na pumanaw. Kaya nung nalaman ko may sakit ang aking kapatid, nagdesisyon ako pumunta rito kaagad upang maprotektahan siya. Maraming salamat, Kuya. Nagsagawa ng ritual si Lolo Semyong gamit ang mga halamang gamot at orasyon sa wikang Latin. Inilapat niya ang mga dahon sa iba't ibang bahagi ng katawan ni Lola at dinasalan ito. Umabot ng halos 10 minuto ang ritual at pinagbastan lang namin siya sa kanyang ginagawa. Nang matapos naman siya ay napansin naming mahimbing na ang tulog ni Lola. Bakit po biglang nakatulog si Lola? Normal lang yan sa ginawa kong ritual. Benji, makinig kayo mabuti sa sasabihin ko. Kailangan ninyo magdoble ingat. Huwag na huwag kayong malilingat. Naiintindihan nyo ba? Dahil po ba sa lukab? Bagaman nagsagawa ko ng ritual upang proteksyonan ang inyong lola, hindi pa rin ito kasiguraduhan na magiging ligtas siya mula sa mga luka. Pag may napansin kayong umaaligid na anino dito sa bahay, ay sabihin nyo kagad sa akin. Kung lumipat na lang po kaya kami ng bahay. Walang pinipiling lugar ang mga luka. Oras na puntirayahin nila ang isang taong may sakit. Susundan na nila ito kahit saan pa ito magpunta. Kaya ang mahalaga ngayon ay masiguro nating hindi maaamoy ng mga lukab ang mga taong may sakit dito sa baryo. Paano po namin gagawin yun? Paano namin mapuproteksyonan ng bahay namin? Magsasagawa rin ako ng ritual sa buong bahay ninyo upang hindi nila maamoy ang mga taong may sakit dito. Pero kagaya ng sinabi ko, hindi ito garantisado dahil masyadong mailap ang mga lukab at wala pang kahit sinong albularyo ang napag-aralan ng kanilang mga kahinaan. Lolo Semyong, natatakot po ako para kay Lola.
Paano kung kunin din siya ng mga lukab kagaya ng ginawa nila kay Ditas? Hindi natin hahayaang mangyari yan. Gagamitin ko ang lahat ng aking kaalaman upang proteksyonan ang kapatid ko. Pero kailangan ko rin ng tulong ninyong dalawa. Nagdarasal ba kayo? Opo, Lo. Mabuti. Doblehin niyo ang inyong pagdarasal. Tumawag kayo ng pare at pabendisyonan ang bahay na ito. At siguraduhin ninyong makakapagkumpisal si Pilar. Dahil tuso ang mga lukab at kaya nilang alamin ang kahinaan at kasalanan ng mga tao na bibiktima nila. Sinunod namin ang lahat ng sinabi ni Lolo Semyong. Pinabindisyon na namin ulit ang bahay at pinagkumpisal si Lola Pilar. Sa mga sumunod na araw naman ay patuloy pa rin naming narinig ang balita tungkol sa mga aninong umaaligid raw sa bahay ng mga may sakit. Habang tumatagal ay mas lalong umiigting ang takot na nararamdaman namin. Naku, nawala na nga yung kuryente. Sinasabi ko na nga ba eh. Maglalagay muna ako ng lampara sa kwarto ni Lola para may ilaw siya. Sige, doon na lang muna tayo matulog sa kwarto niya. Ngayong gabi lang para may kasama siya. Maglatag na lang tayo ng foam sa sahig. Sige. Kasalukuyan kong iniilawan no ng lampara sa kwarto ni Lola nang makarinig ako ng malakas na katok sa labas ng bahay. Babe, may kumakatok. Ako na, babe. Pagbubuksan ko. Sino naman kaya yun? Ang sama-sama ng panahon. Hindi naman siguro si Lolo Semyong yun. Sino yan? Babe, sino yung kumakatok? Nagtaka ako nang hindi siya sumagot kahit ilang beses ko siyang tinawag. Kaya naman nagpasya akong lumabas ng kwarto para tingnan kung sino ang bisita at namilog po ang mga mata ko sa aking naabutan. Titas! Ditas? Ikaw nga ba talaga yan? Ditas? Sino yan? Bakit niyo ako tinatawag sa pangalang yan? Nakasuot siya ng kulay puting bestida na sobrang dumi dahil sa mga putik na nakapaligid dito. Basang-basa din siya ng ulan at nangangatog sa lamig. Pero ang labis na ipinagtaka namin ay hindi niya kami kilala. Pati ang sarili niyang pangalan ay hindi niya maalala. Titas, ako to si Mira. Ito naman si Benji. Hindi mo na ba kami naaalala? Wala akong maalala. Ang alam ko lang, nagising ako sa gitna ng kakahuyan. Umuulan ng malakas. Tapos may nakita ko mga malalaking anino na parang mabangis na mga hayop ang tunog. Hinahabol nila ako. Kaya naman tumakbo ko na sobrang bilis hanggang sa nakita ko ang bahay niyo. Ang mga lukab. Hinahabol ka nga ng mga lukab. Pero bakit kaya? Akala ko mga taong may sakit lang ang gusto nila. Pero wag nating kalimutan na kinuha pa rin siya ng mga lukab noon. Kahit wala naman siyang sakit. Hindi ko pa rin talaga maintindihan kung anong kailangan ng mga lukab sa kanya. Lukab? Kinuha nila ako? Oo. Pero tsaka na natin pag-usapan ang bagay na yan. Sa ngayon ay magbihis ka muna at basang-basa ka. Baka magkasakit ka pa. Kaagad kong pinaligo si Ditas at pinagpalit ng damit. Mabuti na lang at hindi namin ginalaw ang mga damit sa kwarto niya. Pagkatapos nun ay pinakain namin siya ng hapunan habang kinikwento sa kanya ang lahat ng mga nangyari noon. Kita sa mukha niya ang pagkalito. Pero naramdaman ko naman na naniniwala siya sa amin. Ang hindi lang talaga namin masabi pa sa kanya noon ay ang tungkol sa dati nilang relasyon ni Benji. Nagdesisyon kaming tsaka na ito sabihin sa kanya pag hindi na siya ganon kalito sa mga pangyayari. Nakakapagtaka. Wala akong maalala kahit isa. Ano kaya ang ginawa ng mga lukab sa akin? Yan din ang tanong ko sa isip ko ngayon. Paano ka nakatakas mula sa kanila? At bakit kanila kinuha? Huwag mo munang pilitin ang sarili mo makaalala sa ngayon, Ditas. Hayaan na lang nating kusang bumalik ang alaala mo.
Kagaya ng inaasahan, sobrang saya po ni Lola Pilar nang makita niya si Ditas. Niyakap niya ito ng sobrang higpit at napaluha pa nga siya sa tuwa. Abot langit din ang pagpapasalamat ko noon dahil pakiramdam ko'y nagkaroon ulit si Lola ng rason para lumaban. At dahil gusto ni Ditas na bumalik ang kanyang alaala, nagpumilit siyang bumalik sa pagiging tendera sa karinderya namin. Baka raw kasi mas madali niyang maalala ang mga bagay-bagay pag ginawa niya ulit ang mga bagay na ginagawa niya noon. Mag-ingat kayo sa kanya. Po? Bakit naman po, Lo? Hindi maganda ang pakiramdam ko sa babae. Nahihirapan akong paniwalaan ang mga sinasabi niya sa inyo. Kaduda-duda. Lo, may amnesia ho si Ditas. Kaya natural na hindi niya maalala ang lahat ng nangyari sa kanya mula nung kinuha siya ng mga lukab. Sa oras na makuha ka ng mga lupa, imposible makatakas ka pa sa kanila. Hindi ka ba nagtataka kung paano siya nakabalik rito? Ang mahalaga po ay nandito na siya ulit kasama namin. Ang tagal naming inasamang pagkakataong to at alam niyo yan. Nalagay pa nga po sa panganib ang buhay niyo dahil sa pagpupumilit kong humingi ng tulong sa inyo. Isa pa, malalaman din natin kung ano talaga ang buong pangyayari. Oras na bumalik ang kanyang alaala. Maski na, Mira. Kailanman na hindi pa ako nagkamali sa aking kuto. Kaya mag-ingat pa rin kayo. At huwag na huwag kayo maliligat sa pagbabantay sa lola ninyo. Huwag niyo siyang hayaan na mapag-isa. Maliwanag. Napakamot na lang ako sa ulo at napilitang tumango. Alam ko kasing hindi niya ako titigilan hanggat hindi ako sumasang-ayon sa gusto niya. Pero nung panahong yun ay hindi ako naniwala kay Lolo. Ako pa nga ang nainsulto para kay Ditas dahil parang halimaw ito kung ituring ni Lolo. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Naku, boy! Mukhang may bago na namang magpapatrigger ng trust issues natin dito, ha? Ako? Ay, nako. Mismo. Ano sa tingin ninyo? Totoo kayang sinabi ni Lolo Semyong na hindi nila pwedeng pagkatiwalaan si Ditas? Kasi kung iisipin nating mabuti, talaga namang nakapagtataka ang biglaan niyang pagbabalik. Correct, boy. Para bang ganun kadali lang siyang nakatakas mula sa mga aswang? Parang medyo unbelievable yung part na yun, ha? At wala siyang maalala, boy, ha? Which is very convenient. Very convenient. Hindi naman ako aswang expert, no, boy? Obviously, di ba? Pero sigurado akong hindi ganun kadaling tumakas mula sa kanila. Well, mga kaaswang, i-comment nyo na ang mga opinion ninyo. Dapat ba nating pagkatiwalaan si Ditas o hindi? At habang nagkakabotohan kayo dyan sa comment section, pakinggan na muna natin ang susunod na mangyayari. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Lumipas ang mga araw at napansin kong unti-unti nang nakaka-adjust si Dita sa buhay niya na kasama ulit kami. Naging kaibigan na niya yung mga kapwa niyang tindera sa karinderya at naging malapit na kaibigan rin ang mga customers namin. Madalas rin niyang alagaan at kausapin si Lola pagkatapos ng trabaho niya. Pero isa sa mga bagay na napansin ko na talagang nagtaka ako ay ang pagiging mailap niya kay Lolo Semyong. Hindi niya magawang salubungin ang mga mata ni Lolo at lagi niyang sinusubukang lumayo dito pag bumibisita si Lolo sa bahay. Babe, ayokong isipin na tama si Lolo pero parang yun ang nararamdaman ko eh. Kilala ko si Ditas. Alam ko na mabuti siyang tao at wala siyang gagawin kahit ano na pwede nating ikapahamak. Pero ang tanong, si Ditas pa nga ba ang kasama natin ngayon? Babe naman, huwag mo naman pag-isipan ng masama yung tao. Siyempre magiging ilag talaga siya lalo na kay Lolo Semyong kasi pinaparamdam naman ni Lolo sa kanya na ayaw niya sa kanya. Kaya huwag ka na masyadong mag-isip ng kung ano-ano. Gusto kong paniwalaan na wala tong nararamdaman ko. Siyempre mahal ko si Ditas. Matali ko siyang kaibigan at para na kaming magkapatid.
Kaya mahirap para sa akin na paniwalaan na may nag-iba na sa kanya. Pero Meron naman talaga nag-iba at normal lang yun. Matagal niyang nawala eh. Tapos nawalan pa siya ng alaala. Siyempre, hindi na siya yung Ditas na kilala natin noon. Ang tanong nga lang, tatanggapin ba natin yung bago niyang pagkatao? Siyempre, sa loob-loob ko, handa akong tanggapin si Ditas at ang bago niyang pagkatao. Buong puso kong yayakapin kung ano na siya ngayon. Lalo pat alam kong hindi naman niya kasalanan kung bakit siya nagbago. Hindi niya ginusto ang lahat ng ito. Pero ang hindi ko lang talaga maipaliwanag ay kung bakit parang may isang bahagi ng isip ko ang nagsasabing dapat kong pakinggan ang babala ni Lolo Semyong. Na hindi ako maaaring magtiwala ng buong buo kay Ditas. Ayoko nga sabi. Gusto kong si Ditas ang magpakain sa akin. Lola, sinabi ko naman sa inyo, di ba? Busy ngayon si Ditas sa karinderya. Alam niyo namang tanghalian ngayon kaya dumadagsa ang mga customer. Hindi kayo mapapakain ni Ditas ngayon. Kaya ako na muna. Ako naman talagang lagi napapakain sa inyo, di ba? Gusto ko na ngayon si Ditas. Namimiss ko siya. Ang tagal niya nawala. Nandito na po siya ulit. At hindi na siya mawawala pa ulit sa atin. Hindi tayo nakatitiyak dyan. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Hindi mo ba napapansin ang mga aninong umaaligid sa bahay natin? Wala naman po ako napansing mga anino. Si Lola talaga. Tinatakot mo lang ang sarili mo. Hindi mo man sila nakikita, pero nandito sila. Ako, hindi ko lang sila basta nakikita. Nararamdaman ko pa ang presensya nila. At alam kong ako ang pakay nila. Gusto nila akong kunin. Gusto nila akong angkinin. Hindi po sila magtatagumpay. Nagsagawa ng orasyon si Lolo Semyong upang protektahan kayo. At saka, pinabendisyonan pa natin ang bahay. Nakatulong nga ang mga yon kaya sila nahihirapang kunin ako. Pero alam kong hindi sila susuko. Gagawa at gagawa sila ng paraan upang magtagumpay. Kaya nga lagi ko silang nakikita dito eh. Sa isang iglap, bigla kong napansin ang mabilis na pagdaan ng isang malaking anino sa may pinto. Bukas kasi ang pinto ng kwarto ni Lola at kita mula doon ang sala. Pero sa sobrang bilis ng kilos ng anino, hindi ako sigurado kung tama bang nakita ko o baka namalikmat na lang ako. May nakapasok na lukap! Nararamdaman kong hindi lang ako ang pakay nila, pati na rin si Ditas. Hindi! Hindi ko sila hahayaang magtagumpay. Hindi natin sila mapipigilan, Apo. Di hamak na mas malakas sila kaysa sa atin. Kinagabihan ay pinapunta ko si Lolo Semyong sa bahay namin. Sinabi ko sa kanya ang tungkol sa nakita kong anino na nakikita rin ni Lola. Kita sa mukha niya ang pagkabahala kahit na sinubukan niyang hindi ito ipahalata. Nagsagawa ulit siya ng ritual upang proteksyonan si Lola. Pinausukan niya ito habang may sinasambit siyang mga orasyon. Ditas, saan ka pupunta? Sa kwarto, magpapahinga lang ako. Ayos ka lang ba? Parang namumutla ka. Biglang sumama ang pakiramdam ko. Pero huwag ka mag-alala sa akin. Ayos lang ako. Itutulog ko lang to. Sigurado ka ba? Oo, napagod lang siguro ako sa dami ng customers kanina sa karinderya. Sige, tawagin mo lang ako pag hindi bumuti ang pakiramdam mo. Oo, sige. Maraming salamat, Mira. Kinagabihan ay maaga kaming natulog ng asawa ko. Pero isang masamang panaginip ang bumisita sa akin na para bang may pinapahiwatig. Oh, Mira, ano pang tinutunganga mo dyan? Bilisan mo na. Kailangan na natin makauwi bago pa tayo mahuli ng lola mo. Ditas, Ay, nako, ba't parang wala ka sa sarili mo? Masyado mo yatang dinidibdib yung sinabi kong baka hindi ka na magkaroon ng love life. Ano ka ba? Biro lang yun. Sigurado akong makakahanap ka rin ng kagaya ni Benji. Darating rin ang lalaking magmamahal sa iyo ng buo.
Ano yun? Mabangis na hayop siguro. Halika na, umuwi na tayo at baka tayo pang gawing hapunan yan. Hindi magandang biro yan. Ano ka ba? Napakaseryoso mo naman. Hinawakan niya ang kamay ko at hinila na ako para bilisan ko ang paglalakad. Pero natigilan naman kami nang biglang dumaan ang isang malaking anino sa harap namin. Ano yun? Lukab, Lukab? Ano yun? Imbento ka naman eh. hindi, totoong sinasabi ko. Nangyari ng lahat ng to. Kukunin ka ng isang lukab. Ito ay isang uri ng aswang na kayang magkatawang anino. Meron bang ganon? Parang wala naman ah. Ano bang sinasabi mo? Hindi, maniwala ka sa akin. Kailangan na nating umalis dito. Bago pa man kami makatakbo, ay may bigla nang humila kay Ditas patungo sa kakahuyan. Naiwan akong mag-isa at nanginginig sa takot. Tulong! Tulungan niyo kami! Ditas! Tulungan mo ako, Mira! Tulong! Iginala ko ang paningin ko sa paligid pero wala akong ibang makita kundi kadiliman. Wala ring nakarinig sa mga sigaw ko at walang dumating na tulong. Hanggang sa bigla na namang may dumaang anino sa harap ko. Mabilis itong nawala kaya hindi ko nakita kung saan ito papunta. Tatakbo na sana ako para maghanap ng tulong nang bigla kong naramdaman ang isang malamig na kamay na humawak sa kaliwang paa ko. Napasigaw ako at nadapa sa lupa. Titas! Namilog ang mga mata ko nang makita ko si Ditas na gumagapang palapit sa akin. Kulay itim ang kanyang balat, nanlilisik ang mga mata, mahaba ang kulay puting buhok. May nakakapanghilakbot na pangil at matutulis na kuko. Sa kabila ng pagbabago ng kanyang itsura, ay nakilala ko pa rin siya at alam kong si Ditas ang nasa harap ko. Titas! Maawa ka! Ako to si Mira! Huwag mo ako sasaktan! Parang wala siyang pakialam sa pagmamakaawa ko. Bumukas ang kanyang bibig at tumulong mula ron ang napakaraming laway. Patuloy naman siya sa paggapang palapit sa akin hanggang sa sobrang lapit na ng mukha namin sa isa't isa. Nakasusulasok ang amoy niya at muntik na akong masuka dahil dito. Buti na lang at napigilan ko ang sarili ko dahil baka lalo lang siyang magalit sa akin. Traidor ka! Anong ibig mong sabihin? Pagbabayaran mo ang katraidorang ginawa mo sa akin! Unti-unti niyang hinawakan ang leeg ko habang tinititigan pa rin ako ng kanyang nanlilisik na mata. Pahigpit ng pahigpit ang pagkakasakal niya sa akin hanggang sa nahirapan na akong huminga. Sinubukan kong lumaban pero hindi ko naman magawang igalaw ang katawan ko. Maawa ka! Tigil mo na to! Pero bago pa ako tuluyang maputulan ng hininga, ay nagising na ako mula sa bangungot na yon. Panaginip lang. Mira, kumalma ka. Masamang panaginip lang yun. Lumingon ako sa tabi ko at nagtaka nang mapansin kong mag-isa na lang ako sa kwarto. Nagmadali akong lumabas ng kwarto para hanapin ang asawa ko. Babe? Babe, nasan ka? Nandito na sila! Nandito na sila! Lola! Laking gulat ko po nang makita kong nakatayo si Lola sa may sala. Nakatanaw siya sa nakabukas na bintana at wala sa sariling nagsasalita. Matagal na panahon na pong hindi nakakabangon si Lola
kaya nagulantang ako sa aking nakita. Mabilis ko naman po siyang nilapitan para alalayan at baka bigla na lang siyang matumba. Pero itinulak niya ako na para bang galit siya sa akin. Bitawan mo ako! Hindi mo mapipigilan ang itinakda! Hindi ko napaghandaan ang ginawa ni Lola sa akin, kaya bumagsak ako sa sahig. Nakakapangilabot din po ang inilabas na puwersa ni Lola noon. Hindi ko inakalang ganun siya kalakas, lalo na't may edad na siya at may sakit pa. Lola, ano po bang nangyayari sa inyo? Huwag kang lalapit sa akin at huwag mo rin susubukang pigilan ang nakatakdang maganap. Ano po bang ibig niyong sabihin? Narito na ang mga lukab. Kumakatok na sila. Lola, wag! Bubuksan ang pinto! Ganyan ka ba makitungo sa bisita, Mira? Hindi mo ba talaga sila pinagbubuksan ng pinto? Biglang lumabas si Ditas mula sa kanyang kwarto. Kasama niya si Benji na walang suot na pang-itaas at magkahawak kamay silang dalawa. Anong ibig sabihin nito? Kung anong iniisip mo, yun na yun. Walang iya ka! Ano? Aangal ka? Anong karapatan mong umarting parang ikaw ang pinagtaksilan? Gayong sa ating dalawa, ikaw ang ahas. Ikaw ang mga aagaw. Napatitig ako sa nobyo ko at napansing nakatingin siya sa kawalan. Para bang wala rin siya sa kanyang sarili, kagaya ni Lola. Kinlabutan naman ako sa nakita kong malademonyong ngisi sa mukha ni Ditas. Anong ginawa mo kay Benji? Binabawi ko lang kung ano ang sakin. Hindi totoo may amnesia ka! Ganun na nga. Alam mo bang nagbalik sana ako para sa isang mabuting dahilan? Pero nung nalaman kong kataksilang ginawa mo sa akin, naisip ko, hindi maaaring hindi ako makaganti sa'yo. Ano nangyari sa'yo? Bakit ka nagkaganito? Muli siyang ngumisi at mabilis na binuksan ang pinto. Pumasok mula doon ang mga malalaking anino na may mababangis na tunog. Tumindig ang balahibo ko sa nasaksihan ko noong oras na yun. Hindi ako makapaniwala. Para bang nasa loob na naman ako ng isang bangungot. Huwag kang mag-alala. Hindi ito masamang panaginip. Totoo na ang lahat ng nangyayari ngayon. Paano? Paano to nangyari? Gusto mong malaman ang katotohanan? O sige, pagbibigyan kita. Isisiwalat ko muna ang lahat bago ko tuluyan tapusin ang walang kwenta mong buhay. Pinaligiran siya ng mga anino na para bang nagsilbing mga kawal niya. Sa oras na yon ay hindi ko nakilala ang Ditas na kaharap ko. Para bang tuluyan na siyang kinain ng kadiliman at hindi na mahalaga sa kanya ang pinagsamahan namin. Hindi ba't napulot lang ako ni Lola Perla nung sanggol pa lang ako? Ang totoo niyan, anak pala ako ng isang lukab. Umibig ang aking ina sa isang normal na tao at sinubukan nilang mamuhay ng normal. Pero pinagtaksilan siya ni tatay. At nang malaman nito ang sikreto niya, tinangka akong itakas ng ama ko. Pinigilan siya ni nanay at humingi ng tulong mula sa mga kalahi namin. Pero ayaw nila akong tanggapin dahil may kalahating tao ako. Kung ganun, Kaya napilitan si nanay na iwan muna ako. Dahil nakipagkasundo siya sa kanilang pinuno na kung babalik raw siya sa kanilang mundo, maaari niya akong kunin ulit sa takdang panahon. At yun na nga ang gabing kinuha ko ng mga lukab. mga kalahi mo sila. Hindi naging madali para sa akin tanggapin ang katotohanan. Lalo pat lumaki ako bilang isang normal na tao. Ilang beses ako nagmakaawa sa kanila, pero ayaw nila akong pakawalan. Hanggang sa dumating ang araw na tuluyan ko ng tinanggap ang aking tunay na pagkatao. Tinanggap ko na ang aking pagiging isang lukab. Kung ganun, bakit ka pa nagbalik? Nalaman kong may sakit si Lola at siya ang pinupunteriya ng mga kalahi namin. Kinausap ko ang aking ina at nagmakaawa sa kanya na hayaan akong iligtas si Lola Pilar mula sa mga kalahi namin. Dahil na rin sa utang na loob, pinagbigyan ako ng aking ina sa kondisyon na babalik din kaagad ako sa mundo namin oras na matapos na ang aking misyon. Pero, bakit mo dinala ang mga lukab dito sa bahay? Dahil nagbago ang lahat nung nalaman ko ang tungkol sa inyong dalawa ni Benji.
Ditas, maniwala ka. Hindi ko sinadyang umibig sa kanya. Matagal ko rin itong pinag-isipan at hindi naging kami agad nung nawala ka. Hindi ko intensyong saktan ka. At higit sa lahat, ayokong maramdaman mo na pinagtaksilan kita. Pero bakit ito mismo ang nararamdaman ko ngayon? Na pinagtaksilan mo ko. Inahas mo ang lalaking pinakamamahal ko. Paulit-ulit kong pinaliwanag ang sarili ko sa kanya. Pero mukhang sarado na talaga ang isip niya para pakinggan ako. Natigilan ako sa pagsasalita nang bigla akong nakaramdam ng kakaibang sakit sa aking sinapupunan. Para bang iniipit ang tiyan ko at tinutusok ng napakaraming karayom. Hanggang sa nakita ko na lang ang dugong dumadaloy sa binti ko. Ang anak ko! Hindi! Hindi! Sa ating dalawa, ako lang ang may karapatang magdala ng anak ni Benji. Kami ang tunay na nararapat para sa isa't isa. Kaya pasensya ka na. Hindi pwedeng isilang ang anak niyo sa mundong ito. Titas, ano ba? Kung galit ka sa akin, ako ang parusahan mo. Huwag mong idamay pang anak namin dito. Walang makakatakas sa lupit ng paghihiganti ko. Wala akong pakialam kung inosente ang anak niyo. Damay pa rin siya sa galit ko. At pati si Lola Pilar na dapat sana'y poprotektahan ko. Hindi. Maawa ka. Huwag niyo sasaktan si Lola Pilar. Matanda na siya. Maawa ka naman sa kanya. Kasalanan mo kung ano man ang mangyayari sa kanya. Kaya sisihin mo ang sarili mo, Mira. Ikaw ang dahilan ng lahat ng to. Maawa ka. Wag! Sisiguraduhin ko magiging miserable ang buhay mo, Mira. Pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Sinasabi ko na nga ba, hindi ka talaga dapat magkatiwalaan, Titas. Lolo! Nabuhayan ako ng pag-asa nang makita kong dumating si Lolo Semyong. Pero hindi kagaya ng dati. Wala na akong nakitang takot sa mukha ni Ditas. Ninisihan lang niya si Lolo at buong tapang itong hinarap. Mahirap mang aminin, pero magaling ka, tanda. Hindi basta-bastang nahuhuli ang mga kagaya kong lukab. Magaling kaming manlinlang at magbalat kayo. Hindi mo man agad nalaman na isa akong lukab, pero naramdaman mo pa rin may mali sa akin. Ilang taon ko na itong ginagawa. Kabisado ko na ang galaw ng mga halimaw na tulad mo. Akala mo siguro natatakot ako sa'yo noon. Nagkakamali ka. Ayoko lang na malaman niyo kaagad kung ano ako dahil baka masira ang plano ko. Pero ang isang lukab na katulad ko ay walang kinatatakutan. Ito ba ang sinusukli mo sa kabutihan pinakita ng kapatid ko sa'yo? Kinupkup at pinalaki ka ni Pilar. Eh ano ngayon? Hindi naman libre ang pagtira ko dito. Mula pa noon ay nagtatrabaho na ako bilang tindera sa karinderya. Hindi ka pinilit ni Lola. Ginusto mo maging tindera dahil ang sabi mo, sa ganitong paraan ka makakabawi sa kabutihan niya. Pwede ba? Huwag ka nga umakto na para bang inalila at inalipusta ka. Kung ano man ang utang na loob ko kay Lola Pilar, bayad na ako doon pagkatapos ng katraidor ang ginawa mo sa akin. Labas na sila dito. Sa akin ka may galit kaya huwag ka mandamay ng kahit sino. Kagaya ng sinabi ko kanina, damay ang lahat dito. Walang inosente. Binalingan ko ng tingin si Lolo Semyong at napansin ang galit sa kanyang mga mata. Sa kabila ng edad niya ay hindi ko pa rin naramdaman na nanghihina siya o nakakaramdam ng takot. Ang totoo niyan, naramdaman ko pang mas nag-alab ang determinasyon niyang talunin si Naditas nang dahil sa mga narinig namin mula dito. Mira, tama na yan. Wala kang makukuha sa pakikipag-usap sa isang halimaw na kagaya niya. Ang mga aswang na tulad niya ay sarado ang isip. Maghahanap at maghahanap sila ng rason para makagawa ng kasamaan sa mga kagaya natin. Tama ang lolo mo, Mira. Makinig ka sa kanya. Ano namang gagawin mo, tanda? Ano yung dala mong maliit na aklat? Orasyon, Ditas. Isang makapangyarihang orasyon. Bahala ka. Pero sinasabi ko sa'yo, magsasayang ka lang ng lakas at oras, tanda. Wala pang kahit na sino ang nakakaalam kung paano tatalunin ang mga lukab. Maaaring tama ka. Posible nga hindi ko kayo magagawang patayin dahil sobrang ilap ng mga lahi ninyo.
Pero isang bagay lang ang sigurado ko. Kayang pahinain ng orasyon na ito ang puwersa ninyo. Pero bago pa man makapagsimula si Lolo sa kanyang orasyon, ay bigla na lang nahirapang huminga si Lola Pilar. At nakita naming napapaligiran na pala siya ng mga malalaking anino ng lukab. Sinubukan kong tumulong, pero ni hindi ako makatayo dahil sa sobrang sakit ng sinapupunan ko. Lola! Layuan niyo siya! Titas, ano ba? Pigilan mo mga kalahi mo! Huwag mo silang hayaang saktan si Lola! Huli na ang lahat, Mira. Naipangako ko na sa mga kalahi ko na si Lola Pilar ang magiging hapunan nila ngayong gabing to. Demonyo ka! Wala kang puso! Nasaksihan ko kung paanong unti-unting nilalamo ng mga malalaking anino ang katawan ni Lola Pilar. Wala akong nagawa kundi ang sumigaw at umiyak habang dinudurog ang puso ko sa aking nasasaksihan. Ni hindi ko na alam kung ano ang pagtutuunan ko ng pansin. Ang nangyayari kay Lola Pilar o ang pananakit ng aking tiyan. Hindi dito natatapos ang lahat, titas. Sinusumpa ko, pagbabayaran ninyo ang ginawa ninyo sa aking kapatid. Binuklat ni Lolo Semyong ang hawak niyang maliit na aklat. Ilang saglit lang ay nag-umpisa na siyang basahin ang mga katagang nakasulat doon. Isa itong orasyon sa wikang Latin, kaya hindi ko maintindihan. Pero kaagad kong napansin kung gaano kalakas ang kapangyarihang dala ng orasyong sinambit niya. Umihip ang isang malakas na hangin kasabay ng pagbagsak ng mga gamit namin sa bahay. Nakita ko rin na para bang unti-unting naglalaho ang mga anino. Bakas naman ang takot sa mukha ni Ditas nang mapagtanto niya ang kapangyarihang taglay ni Lolo. Hindi ito maaari. Bakit naglalaho ang mga kalahi ko? Bakit para silang tinatangay ng hangin? Anong ginawa mo sa kanila, tanda? Hindi siya sinagot ni Lolo Semyong. Nagpatuloy lang ito sa pagbigkas ng mga orasyon at bakas pa rin sa mga mata nito ang nag-aapoy na galit. Napansin ko naman na parang nahihilo si Ditas at unti-unting nanghina. Hindi ako pwedeng matalo! Hindi ko man alam ang eksaktong paraan kung paano kayo tatalunin. Hindi ibig sabihin nito ay hindi na ako pwede sumubok. Naiintindihan ko ang puot na nararamdaman mo, Titas. Pero hindi tama na nagpapadala ka sa emosyon mo at saktan pati ang mga tao walang kasalanan sa'yo. Tumahimik ka! Hindi mo ako naiintindihan! Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko! Dahil sa iyong galit ay naging makasarili ka. Sinarado mo na ang iyong puso upang subukang intindihin ang rason ng iba. Hinayaan mo ang sarili mong lamunin ang kadiliman at ngayon ay kailangan mong harapin ang kapalit ng iyong napiling desisyon. Walang hiya ka, matanda ka! Itinuloy ni Lolo ang orasyon at pagkalipas lang ng ilang segundo ay namayani ang malakas na sigaw ni Ditas sa buong bahay. Nagkaroon siya ng mga pulang marka sa kanyang balat hanggang sa unti-unting naging kulay itim ang kanyang anyo. Ah! 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 Tuluyang naglaho si Ditas at kasabay ng pagkawala niya ay bigla namang nawala ng malay si Benji at bumagsak sa sahig. Benji! Hihingi ako ng tulong sa mga kapitbahay. Sa kabila ng pananakit ng tiyan ko, ay nagawa ko pa rin gumapang palapit kay Benji. Iyak ako ng iyak at nanginginig pa rin ang katawan ko pagkatapos ng mga nangyari. Napalingon ako sa pwestong kinatatayuan ni Lola Pilar kanina at nadurog ang puso ko nang makita ang abo niya na nagkalat doon. Diyos ko! Bakit nangyari ang lahat ng to? Lola, patawarin mo ako kung wala akong nagawa para tulungan ka. Mabuti na lang at kaagad na dumating ang mga kapitbahay
para tulungan kami. Mabilis silang tumawag ng ambulansya at dinala nila kami ni Benji sa ospital. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat nung dumating kami sa ospital. Dahil hindi na nila nagawa pang iligtas ang baby ko. Wala ng baby ko! No! Ang sakit-sakit. Hindi ko matanggap. Alam mo ba kung gaano kami ka-excited na makita siya? Tapos sa ganito lang pala matatapos ang lahat. Naiintindihan kita, Mira. Napakasakit ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero kailangan mo mas tatagan pa ang iyong sarili. Wala na si Lola. At si Benji naman ay nasa hindi magandang kondisyon. Malakas ang kutob ko na nasa ilalim pa rin siya ng kapangyarihan ng mga lukap. Ito ang rason kung bakit kahit gising na siya ngayon ay parang wala pa rin siya sa sarili. Anong gagawin natin, Lo? At si Ditas, hindi pa siya tuluyang nawawala. Paano kung bigla siyang bumalik? Wala kasiguraduhan ang lahat ng bagay, Mira. Pero may mga nalalaman pa rin akong paraan ng paggagamot upang patuloy na kapangyarihan ng mga lukap. Hindi ito madali. Mahaba ang proseso pero makakaasa kang hindi ako susuko. Maraming salamat, Polo. Malaking bagay po to sa akin. Wala na ang aking kapatid. Kaya kahit sa pagtulong ko na lang sa inyo ay makabawi man lang ako sa kanya. Kagaya ng pinangako niya, hindi nga po tumigil si Lolo Semyong sa pagsasagawa ng mga ritual upang pagalingin si Benji. Kung ano-anong halamang gamot at orasyon ang ginamit niya para lang matulungan ito. Tama nga po siya, hindi naging madali ang prosesong yun para sa amin. Umabot pa nga sa puntong halos mawalan na ako ng pag-asa. Nagluluksa pa kasi ako noon sa pagkawala ng baby namin at ni Lola Pilar. Tapos, inaalagaan ko pa si Benji na laging nakatulala at hindi ko makausap. Alam niyo, Polo, minsan napapaisip ako. May patutunguhan pa ba ang lahat ng to? Paano kung pinapaasa na lang natin ang mga sarili natin? Huwag kang panghinaan ng loob. Nararamdaman ko na nariyan pa si Benji at lumalaban pa siya. Huwag ka susuko. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo at sa pagpapatatag ng loob ko. Hindi ko po alam kung anong gagawin ko kung wala kayo dito. Basta't manalig lang tayo sa Panginoon at malalagpasan rin natin ito. Pagkalipas ng ilang buwan, ay napansin kong unti-unting bumubuti ang kondisyon ni Benji. May mga pagkakataong nakakausap na namin siya, pero bigla pa ring natutulala at nawawala sa sarili. Pero kahit papano ay nabuhayan ako ng loob. Mas nagkaroon ako ng lakas na lumaban dahil dito. Hanggang sa makalipas ang 1.5 taon, ay tuluyan na nga po siyang bumalik sa normal. Babe, salamat hindi ka sumuko sa akin. Alam mo ba, nung nasa isang madilim na lugar lang ako noon, naririnig kita. Ang mga iyak mo. Nadudurog ang puso ko sa tuwing naririnig kitang umiiyak. Kaya naman hindi rin ako tumigil na lumaban. Sobrang saya ko na nakabalik ka na. Okay ka na ulit. Akala ko talaga hindi na darating ang araw na to. Walang imposible pag nanalig tayo sa Panginoon. Ilang buwan pagkatapos gumaling ni Benji, ay tuluyan nang namaalam sa mundo si Lolo Semyong. Huli na nang nalaman namin na nagkaroon pala ng malaking epekto sa katawan niya ang ginawa niyang orasyon laban sa mga lukab at kay Ditas.
Hindi niya agad ito sinabi sa akin dahil alam niyang mabigat ang pinagdadaanan ko noon. Lo, bakit ginawa niyo pa rin yun kahit alam mong delikado? Dahil wala na akong ibang maisip na paraan upang pigilan ang kasamaan nila. Pero huwag ka mag-alala, Apo. Wala akong pinagsisisihan sa desisyon kong yan. Matanda na ako at marami na akong naranasan sa mundong ito. Marami na rin akong natulungan. Naniniwala akong nagawa ko ng maayos ang misyon ko sa buhay. Pwede na ako magpahinga at makasama ang iyong Lola Pilar, ang aking minamahal na kapatid. Sa tuwing nalulungkot ako, iniisip ko na lang na magkasama na sila ngayon ni Lola Pilar. Na masaya na sila at nasa mas maayos na lugar. Kahit mahirap, itinuloy po namin ni Benji ang buhay. Hindi na po kami nagkaroon ng biological children dahil ang sabi ng doktor ay may problema raw sa ovaryo ko. Pero malaki po ang duda ko na may kinalaman ito sa ginawa ni Dita sa akin noon. Maaaring isinumpa niya ako. And speaking of Ditas, hanggang ngayon ay may takot pa rin kami na baka bigla na lang siyang bumalik. Pero sa pagkakataong ito, hindi na niya kami basta-bastang matitibag dahil mas malakas na rin ang pananalig namin ngayon sa Panginoon. Sa kasulukuyan po, ay may maliit na negosyo kaming mag-asawa at masayang namumuhay kapiling ang 2 batang inampo namin. Sila ang mas nagpasaya at nagbigay ng kulay sa buhay naming mag-asawa. Maraming salamat po sa pakikinig and God bless sa inyong lahat. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Oh, Pao! Ba't parang namamagay ang mga mata mo? Kailangan mo ba ng panyo? Kainis naman eh. Wala, naaantig lang yung puso ko kay Lolo Semyong. Grabe naman yun. Kasi 'di ba, nag-umpisa siya bilang isang very tough character, 'di ba? Alam mo yun, Poy. Oo. Medyo naisip ko pa nga nung una, bakit naman ang tigas ng puso nitong si Lolo? 'Di ba? Hindi naman yun normal, 'di ba? Bakit hindi niya pa rin kayang magpatawad after so many years? Kaya who would have thought, Poy, na in the end, siya pala ang gagawa ng isang napakalaking sakripisyo para sa kanilang lahat. Napaka-selfless act nga naman ang ginawa niya. True. At nakakabilib rin talaga ang karunungan ni Lolo Semyong sa mga orasyon. Ang astig! Yes. Dahil nagawa niyang labanan ang isang uri ng aswang na hindi pa masyadong na-explore ng kahit sino. First time ko nga rin marinig ang tungkol sa mga aswang na kayang mag-anyong anino. Ako din. Pero kahit na limitado ang knowledge niya kung paano labanan ng mga ito, sinubukan pa rin niya at kahit paano'y nagtagumpay siya. May mga katanungan lang ako, no, Poy, na hindi ko matanggal-tanggal talaga sa isip ko. Kaya sa lahat ng mga listeners natin dyan, tulungan nyo naman ako. Tulungan nyo kami. Kasi baka hindi ako makatulog mamayang gabi. Kakaisip nito, pag hindi ako nakahanap ng mga kasagutan, tulungan nyo kami, ha? Sige nga, anong mga katanungan yan, Pao? Madami to. Sure naman akong game na game ang mga listeners natin dito sa Aswang Radio. Nasagutin ang mga yan. Kasi 'di ba, naglaho lang naman si Ditas at hindi talaga siya tuluyang napatay ni Lolo Semyong. Oo, tama. Posible kayang bumalik si Ditas kasama ang mga lukab para sa isang unfinished business? Possible yun, 'di ba, Poy? Sander, hindi kita pinag-overthink ha, pero itong sa akin ay out of curiosity lang ha. At concern lang din para sa inyo. Yan din ang naiisip ko Pao. At na-mention nga ni Sender kanina na isa rin yan sa mga kinakatakutan nila until now. So, as a follow-up question para sa ating mga minamahal na listeners. Sabi niya, dami nating tanong. Oo nga. Isa na lang ito. In case na bumalik nga si Ditas. Wag naman sana ha. Ano kaya ang pwedeng gawin ni na Sender para protektahan ang mga sarili nila? Of course, Poy, given na yung pagdarasal, di ba? And good thing naman na sinabi ni Sender na mas matibay na daw yung pananalig nila sa Panginoon. Pero aside from prayers and faith,
Do you think may iba pa ba silang pwedeng magagawa? And since na-mention mo na rin si Ditas, gusto kong malaman kung anong masasabi ninyo sa mga ginawa niya. Justifiable ba ang galit niya lalo na't naramdaman niyang trinaydor siya ni Mira? Ay nako. Kung kayo ang nasa posisyon niya, ano ang gagawin ninyo? Well, ako po kung ako yung tinatanong mo, personally masasaktan ako. And yes, maaaring makaramdam talaga ako ng galit. Pero ang hindi ko maipaliwanag ay kung bakit pati mga inosente ay nagawa niyang idamay. Imagine, pati si Lola Pilar na siyang kumupkup, 'di ba? Kumupkup, nagpalaki sa kanya. Nagawa niyang ialay sa mga kalahi niyang aswang. Yun talaga, yun ang hindi ko magets po. Very wrong kasi yun. Totoo yan, Pao. Minsan kasi masyado tayong nagpapadala sa emosyon natin eh. Kaya nakakagawa na tayo ng mga bagay na hindi natin Tama ka pinag-iisipan. dyan. Always remember, it's okay to be sad and angry kasi, hello, Wow, English na naman tayo dun. tao lang naman tayo, di ba? Pero at the end of the day, dapat responsable pa rin tayo sa pag-manage ng emotions natin. Oh, yes. Okay lang na i-feel mo yung pain, ika nga kung talagang nasasaktan ka, normal lang yan. And in fact, mas okay nga na ina-acknowledge natin yung pain and anger natin eh. Kasi part din yan ng healing process, di ba, Poy? Oo. Part talaga yun. Pero ang hindi okay ay kung nakakagawa ka na ng mga desisyon base dun sa current emotions na nararamdaman mo. Pero, Poy, ha? English yun. May isa pa akong tanong. Oh, may pahabol pa pala? Oo, madami akong tanong eh. Di mo naman kami na-inform eh, Pao. na may pa-quiz ka pala today. Pero sige, itanong mo lang. Hindi. Promise, juicy question to, Poy, ha? Pang marites level lang. Aba, na-curious ako bigla dyan, ha? O, sige, Pao. You have our full attention. Diba, nakita ni Sender si Benji na shirtless at kasama si Ditas. Naalala mo yon yung scene na yon? Naalala mo? Oo. Bakit ka natatawa? Oo, yung magkasama silang lumabas sa sala, walang pang-ita si Benji. At wala na rin sa sarili. Oo, yun nga ang tinutukoy ko. Posible kayang may nangyari sa kanila? And if so, what if nabuntis ni Benji si Ditas? Oh, so it means may anak si Benji na kagaya ni Ditas. Hala. At isa ring kalahating lukab. Oo! Pao, ano ba pinag-iisip mo ko eh? Baka pati ako, hindi makatulog mamayang gabi kakakaisip. Pwedeng ako lang ang hindi makakatulog. Dapat ikaw din. Damay-damay to. Oh, mga kaaswang radio. Alam kong medyo madami ang tanong namin. Sorry na agad. Pero curious ako mabasa ang mga sagot ninyo. Yes na yes. Kaya naman kita-kits tayo sa comment section. Doon tayo magtsikahan ng bonggang-bongga. At bago matapos ang episode na to, gusto namin kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta sa aming munting channel. Makakaasa po kayong patuloy kaming maghahatid ng mga nakakapangilabot na mga kwento sa inyo. Thank you very much po sa pakikinig nyo sa bawat episodes na nire-release namin dito sa Aswang Radio. Nakakataba po ng puso ang inyong pagmamahal at suporta. This is Popoy na nagsasabing pwede mo akong gawing midnight snack. Pero dapat ako ang unang kakagat. And this is Paula na nagsasabing hindi ako nangangain, maliban na lang kung ikaw ang uulamin. At ito ang Aswang Radio. Aswang Radio.